Ito. Bakit hindi ito pwedeng dalhin sa eroplano? Sige Nam, Sunjie-jiu, tama ba? Ayon sa regulasyon ng Civil Aviation Administration, lahat na likido na lampas 100 ml ay hindi pwedeng dalhin sa eroplano. Ito ang alak na itinago ng aming punong baryo ng maraming dekada. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Baka gusto mo na lang itong inumin. Waste another minute. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. On a mission. Boss Go, finally you are back. Kayo sa PR department, lahat ba ay tamad? Mahirap talagang makuha ang kliyenteng ito. Nagpadala ang PR department ng lahat, wala silang nakayang makipag-inuman sa kanya. Go Technology, ha? Kahit na kayo ay tao, bagong henerasyon sa larangan ng teknolohiya, ngunit ang departamento ninyo sa PR ay hindi maganda. Kahit na maraming tao, hindi kayang talunin ako, si Wang, mag-isa lang. Si Wang ay napakalakas. Ngayon ay ating. Pasensya na sa hindi magandang pag-aalaga, pero Ginoong Wang, yung kota ng chip na hawak mo, ay talagang gustong-gusto ng Go. Hindi ko alam kung okay lang ito. Handa akong magbigay ng 10% na dagdag. Nananawagan ako kay Ginoong Wang, na ibigay ang chip na hawak mo. Ibigay mo sa akin ang kota. Ginoong Go. Ang kilalang Ginoong Go, ay talagang, nandito mismo. Marangal. Napakaayos. Ginoong Go. Basta't inumin mo ang baso na ito. Hindi lang ako magtataas ng presyo. Magbibigay pa ako sa iyo ng diskwento. Ano sa tingin mo? May allergy ako sa alak. Ayos lang. Dahil sa hindi pagpapahalaga ni Ginoong Go sa akin, si Lao Wang. Tapos na ang usapan tungkol sa negosyo. Ginoong Go. Maghahanap ako ng ibang kumpanya na may pagpapahalaga sa akin, para makipag-usap kay Lao Wang. Huwag kang mag-alala, kapatid. Bago umalis ang punong bayan, ay nagbigay siya ng payo sa akin, na dapat makinig sa iyo sa Jiangcheng. Itong si Ginoong Wang. Tinitiyak kong aayusin ko ang lahat para sa iyo. Mayroon bang maiinom pa? Isang toast para kay Ginoong Wang. Isang grupo ng mga walang silbi. Ginoo Wang. Talagang hindi na pwedeng madagdagan. Ginoo Go, kung hindi mo kami pinapansin, hindi rin kami masaya tungkol sa pakikipagtulungan na ito. Huwag na tayong makipag-usap. Pumunta na sa susunod na palabas. Si Ginoong Wang, di ba? Nakikita kita. Ngayon, hindi ka makakaalis. Bakit parang gusto mong makipaglaban? Anong balak mo? Ikaw rin ay mula sa Goklan, sa departamento ng PR, di ba? Mag-aral ka ng mabuti. Ginoong Wang. Mag-aalok ako sa iyo ng isang baso. Ayos, ayos, ayos. Sa wakas, may isang maayos na tao. Ginoong Wang, punuin ko ang baso mo. Paano naman iyan? Ikaw, isang maliit na dalaga, umiinom gamit ang baso ng alak. Maaari bang gumamit ako ng maliit na tasa? Magpapalit din ako ng baso ng alak. Si Wang ay mayaman at mapagbigay. Ngayon, may alak tayo. Magpapasaya tayo. Habang umiinom si Wang, lalong yumayaman. Can you say her? Swallow
Bakit ka nakatunganga? Magbuhos ka ng alak. Ako, ang magbubuhos ng alak para sa'yo. Kung hindi naman, ikaw na ang uminom. Walang kahit kaunting pakialam. Dali na. Sige, ako na ang magbubuhos ng alak para sa'yo. Ginoong Wang, doble ang swerte natin ngayon. Iinumin ko pa ang ikalawang baso mo. Naway hindi ka mapagod sa pagtatrabaho. Sa kasagsagan ng iyong karera. Sige. Inumin. Ginoo Wang, kung may isa, meron ding dalawa. Kung may dalawa, meron ding tatlo. Iinumin ko pa ang ikatlong baso mo. Tatlo, tatlo, tatlo. Naway magtagumpay ka, parang bulaklak ng lingga. Mas maganda taon-taon. Maganda. Ginoong Wang, maaari na bang simulan ang ating inuman? Maaari na bang magsimula? Hindi ba't ito ay? Nagsimula na ba? Katatapos ko lang magmumog. 5 ang pinuno, 666. Ginoong Wang, palitan natin ang timba. Ginoong Wang, nagmamanman ng isda. Nasaan ang kontrata ni Tia? Dalhin mo ang kontrata. Pipirmahan ko ito. Hindi ba sapat na ako ang pumirma? Pipirmahan ko. Inumin mo ang basong ito. May kapatid kang sumusuporta sa'yo. Hindi ako marunong uminom. Uminom ka. Tulong. Tulungan mo ako. Nang-aabala ka ba? Tulungan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, wala akong pera. Tulungan mo ako. 100,000. 100,000. 100,000 ng aking magandang buhay. Narito na ako. 100,000. Matutulog ka sa sofa ngayon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako interesado sa iyo. 100,000. Nakita ko lang na wala kang kasama, kaya dinala kita sa bahay. Bukas ng umaga, tandaan mong ilagay ang 100,000 sa card ko. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong lokohin gamit ang utang na laman. Yang estilo, matibay ang aking paninindigan. Tulong. 듣고 싶은 날 손 내민 악마의 속삭임 나는 이제 못 참겠어 Time wasted to feel things may just disregard 이 모든 게 다 보일 때 어제를 후회하겠지 내가 그렇게 오래 꿈꾸던 순간은 오래 걸리지 않는 잠깐 아플 거야 나의 속에 숨겨진 눈 Ate, kailan ka babalik? Ang galing mo, Giyu. Isang galaw, nakuha mo na. Pinakamahirap na kliyente. Sinabi sa akin ng kumpanya na ako ay maaakyat sa posisyon. Totoo ba? Ang galing naman. Dahil nakuha ko ang kontratang ito, pinayagan ako ng kumpanya na sumali sa pagpili ng espesyal na katulong ng presidente. Kaya mag-apply ka ba? Tumaas ang sahod. Hindi lang basta tumaas ang sahod. Ang aming presidente ay isang napakagwapo. Narinig ko na siya ay nagbigay up ng bilyon-bilyong ari-arian sa bahay at nagtatag ng sarili niyang kumpanya ng artipisyal na talino, gwapo at mayaman. Iniisip ko na araw-araw na makasama ang presidente.
Pagkatapos ay unti-unting magkakaemosyon. Kapag nag-asawa ka na sa mayaman, magagamit mo na ang pera ng asawa mo para suportahan ako, best friend. Pero ang posisyong ito, hindi alam ng kumpanya. Ilang tao ang nagnanais nito. Ang kompetisyon ay matindi. Wala akong kumpiyansa. Pagbalik ko bukas mula sa business trip, sasamahan mo ako. Sige. Para sa ating magandang buhay. ₱1,000,000, nagising ka na. Ang ulo ko. Kahapon ng gabi, uminom ka ng sobra. Nabangga mo ang pader. Binigyan kita ng first aid. Para sa first aid, hindi na kita sisingilin ng hiwalay. Noong dati, kapag umiinom ako, hindi na ako nagiging maayos. Ngayon, hindi ako napunta sa IC. Kasi kasama ko siya. Talaga palang may ganitong epekto. Bakit parang may amoy ng alak? Sinasabi mo ito. Kakatapos ko lang magmumog. Ang gago mo. Nag-toothbrush gamit ang alak. Anong alam mo? Ito ang sa amin sa baryo. Pampagaling, di ba? Disinfect at pampaputi pa. Tingnan mo ang mga ngipin ko. Kahapon gabi, pumayag kang ibigay sa akin. Sige, 100,000 ay okay na, di ba? Ibigay mo sa akin ang cellphone at wallet mo. Itong maliit na pera, ika-cash ko na sa'yo ngayon. Wala akong kinuha sa cellphone at wallet mo. Saan na napunta ang cellphone at wallet ko? Anong alam ko dyan? Paano ako makakakuha ng cellphone kung hindi mo ibibigay? Ilipat ko sa'yo ang pera. Gusto mong magpabeye sa utang, di ba? Akala ko nga may mali sa isip ko. Sabi ko na nga tinitingnan kita mula ulo hanggang paa. Hindi ka mukhang may kaya na maglabas ng ₱1,000,000. Alam ko naman ang mga patakaran sa mundo ng mga utang. Cash sa loob ng pataka, iiwan mo. ID at cellphone, ibalik mo sa akin. Hinahabol mo ako, di ba? Kung hindi mo ibibigay ang cellphone at pataka ko, mananatili ako dito at hindi aalis. Kung ayaw mong umalis, aalis ako. Mga kandidato, maghintay muna tayo dito. Sandali lang. May kailangan ba ang ginang na ito? Yung mga iyon, pwede bang kainin? Oo, pwede. Gio, pinapanta kita dito, para bigyan ako ng energy candy. Hindi ito para bigyan mo ako ng candy. Candy na may pressure, pero hindi ako ang nag-i-interview. Bakit ako matatakot? Sige, kumain ka na. Narinig ko na ang ating manager Go. Ay hindi madaling pakisamahan. Narinig ko rin iyon. Sino mang may di tamang pagtingin kay Ginoong Go, ay pinalayas agad. Lahat sila. Ano? Sinasabi ng lahat na siya ay isang demonyo. Walang puso. Pero sino ba ang magsasabi kung gwapo siya? Unang kandidato, si Li Chen. Ako ay isang doktor na nagtapos sa Tsinghua University. Nagtatrabaho ako dati sa 3,500 pinakamalaking kumpanya sa mundo. Bilang katulong ng Pangulo, umaasa akong magkaroon ng pagkakataon na maging katulong ng Presidente. Nagtapos ako sa Columbia University. Ang aking pangunahing kurso ay sa larangan ng artipisyal na intelihensya. Naniniwala ako na, kaya kung gampanan ito ng mabuti, ang posisyon na ito ay para sa mga doktor ng Tsinghua at Peking na nagtapos sa Columbia University. Napakaastig. Sarap na sarap. Susunod si Tangtang. Ako si Tangtang. Kahit na hindi ako nagtapos sa prestihiyosong universidad, ngunit kaka-graduate ko lang. Pumasok na ako sa kumpanya. Ako ang ika-0027 na empleyado ng kumpanya. Kahapon lang, nag-sign ako para sa kumpanya ng isang malaking kontrata. So Gio. Ikaw na. Ako. Oo nga, kanina. Hindi ka ba nag-fill out ng job application? Akala ko kailangan punan ito, bago makakain ng snacks. Sige na. Ako si Gio. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo. Walang problema. Klaseng Gio. Anong mga interes at hilig mo sa buhay? Uminom ng alak.
Kasama ba yun? Binabati kita, Ginoong Su. Matagumpay kang nakamit ang posisyon bilang Special Assistant ng CEO ng Go Corporation. Ito, hindi, ako. Where you been? You are my gift. Congratulations, congratulations. Ang galing-galing mo. I'm top. I'm looking on the wrong way. Ginoong Go, masyado bang minadali ito? Papasukin mo siya bukas, para sa onboarding. Oo, Ginoong Go, tama, yung best friend niyang si Tangtang. Kailangan na bang magbiyahe ulit? Ginoo Go, kamakailan lang ay palagi siyang nagbiyahe. Katatapos lang niyang umuwi kahapon. Ngayon naman ay magpapadala na naman ng biyahe. Sige po, Ginoo Go, agad kong ipapaalam sa PR department, mag-ayos ng business trip. Pakiusap. ₱100,000. Bakit ikaw? Ginang. So, ngayon, ako ang kumakatawan kay Jigo. Opisyal na pipirmahan kita ng kontrata sa trabaho. Kasama ko ang kaibigan kong babae para sa interview. Wala akong pakialam sa kung sino man yung presidente na espesyal na katulong. Taunang sahod. 5 milyon. Boss. Mayroon pa bang katanungan? Walang problema, boss. Talagang handa akong maglingkod sa iyo. Hindi para sa akin. 是为共同效果。 Lahat tayo ay nagtatrabaho para kay Ginoong Go. Gagawin ko ang lahat upang makapaglingkod kay Ginoong Go. Pirmahan na. Yi Feng. Binabati kita, Ginoong Su, na maging opisyal ng personal na sekretarya ni Ginoo at ang iyong lihim na kasintahan. Anong sinasabi mo? Anong kasintahan? Akala ni Ginoong Su na 500,000. Ganun ba kadali kunin ito? Ayoko na. Magre-retiro ako, Ginang. Su, bago pumirma, hindi mo man lang tiningnan mga tuntunin ng kontrata. Kung si Ginang, Su, ay isang panig na lumabag, kailangan magbayad ng penalty. 10 milyon. Gaano karami? Ikaw. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan kanina? Swerte ko kahapon, nailigtas pa kita. Nag-arte lang naman. Kailangan ka ni Ginoong Go para makaiwas sa kanya. Pamilya lang naman. Hindi ka nila sasaktan. Totoo. Huwag mo akong lokohin. Ang mga sinungaling ay mga tuta. Kailangan nilang lumunok ng 1,000 karayom. Totoo. Totoo. Niligtas mo ako. Bakit kita gagawin? Di ba? Ang unang mong gawain ay tulungan si Ginoo. Sumali sa isang salo-salo. Tulungan siyang harapin ang pamilya. Ang bilis naman ito. Hindi ko alam kung saan ang pwesto ko. Kahit ako mismo. Ako. Walang anuman. Tulong ng assistant ng presidente. Kung saan mo gustong umupo ka roon. Hindi ko kayang pumunta roon. Tulungan mo ako. Sasamahan kita. Kung sakaling si Gu Jingchen, kung sakaling may masabi sa akin, kung sakaling manakit siya sa akin, tulungan mo ako. Sige. Sa oras na yon, tutulungan kita. Nangakong ka. 我发誓， Tandaan mo ito. Nangakong ka na. Tama ba? Sanay na sanay ka dito. Medyo sanay na ako. Kung kukunin ko isang piraso nito, mapapansin kaya niya. Kunin mo na lang buong kahon. Dapat hindi siya makakapansin. Cheers! Congratulations, kapatid, bilang espesyal na katulong ni Ginoong Go. Pero, kailangan mo na namang mag-business trip. Muli, mag-isa na naman ako. Nasa isang bakanteng bahay na ako. Ikaw na ang assistant ni Ginoong Go. Magpursige ka, iuwi si Ginoong Go. Pag-usapan natin si Gu Jingchen. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita, pero narinig ko, yung taong ito, hindi madaling pakisamahan. At mapanlin lang at tuso pa. Kawalang hustisya at walang hiya. Dumating si segundo na Ginoo ng pamilya Go. Alam na ang gagawin, walang paligoy-ligoy. Linisin ang lugar, mga ibon. Barkada, inumin. Tara na, umalis na tayo. Bakit? Hindi ko pa nga nasimulan uminom. Hindi natin kayang harapin si Gu Xiao na to.
Sino si Gu Xiao? Siya ang pinakamalaking grupo sa Jiangcheng. Ikalawang anak ng pamilya Gu. Ang pamilya Gu ay isang pamilyang may 100 taon na kasaysayan. Isang kumpanya lang ng Gu's Distillery ay may halaga na trilyon. Tara na, umalis na tayo. Marunong ka bang uminom? Oo, marunong. Medyo konti lang. Sige. Samahan mo ako uminom. Natatakot akong malasing si Earye. Anong tawa mo? Talagang walang kaalam-alam. Sa Jiangcheng, si Earye lang ang meron na nakapagpasok ng iba sa ospital. Kailan ka pa nakakita? Malasing si Earye. Sige, sasamahan kita uminom. Nang kaunti. Hindi alam ang panganib. Ikalawang Ginoo. Ito ay magandang napili, na biktima para sa gabi. Hintayin mo lang na uminom siya ng marami mamaya. Hindi ba't magiging laruan na lang siya ni Ikalawang Ginoo? Angel. Pagtuturo ng cocktail. Suho ba ang tawag dyan? Ngayon gabi, mapapalawak ang inyong kaalaman. Ang anak na babae ni Chen ay kampiyon sa internasyonal na paligsahan sa pagtuturo ng cocktail. Ito. Anong ito? Wala ka bang kaalaman? Ang baso na ito, tinatawag na imburnal. Marunong ka bang gumawa nito? Sasabihin ko sa'yo. Anong sinasabi mo? Nagsimula akong mag-aral ng pagmix ng inumin noong 8 taong gulang ako. Kaya mo pa bang turuan ako? Nakakatuwa, nakakatuwa. Lalong nakakatuwa. Subukan mo. Ikaw. Ikalawang Ginoo. Tingnan mo siya, hindi mo pa siya pinalalayas. Mukhang nagkamali ako sa aking paghusga. Magaling ang kanyang mga kamay, ngunit hindi ko alam kung gaano siya kalakas uminom. Ikalawang Ginoo, hindi mo ako tinutulungan. Tara na, magmadali tayo. Ikalawang Ginoo. Ako. Tinatawag ako ng nanay ko para kumain. Oo. Nakaon ang gas namin. Tinawag ba kita para umalis? Isara mo ang pinto. Ngayon gabi. Walang sino man ang makakalabas na nakatayo, sigurado ka. Ngayon, walang makakalabas, maliban kung mag-crawl lang kayo palabas. Sinasabi ko ito. A few moments later. Anong nakakatawa? Wala naman, so Giyu. Milyon. Bakit nandito ka pa rin sa bahay ko? Sabi ko na, hindi mahanap ang telepono at wallet, kaya ayoko umalis. Sige. Sige, manatili ka na lang sa bahay ko, magtrabaho at magbayad ng utang. 1 milyon yan. Sapat na yan para sa 10 taon ng trabaho. Kaya mo ring malasing ah. Sobrang antok na ako. Hindi ako makatulog. Kailangan talagang uminom. Sino? Ang uminom ng sujo ng ganito, si Second Young Master, si Gu Xiao. Talagang walang pakialam sa langit at lupa, akala niya talaga na ang Gu family, ang may sabi kung ano ang gagawin. Sa mga taon na ito, si Second Young Master, dahil magaling ka uminom, pero ikaw ay natural na allergic sa alkohol. May pag-ibig ang matanda sa kanya, marami ring pabor si Lolo sa kanya, kahit pa. Gusto pa ni Lolo na ipasa, ang grupo ng Guo, ibigay kay pangalawang anak. Sa kabila ng lahat, ang Guhya ay isang pamilyang mayaman sa alak, hindi kailangan ng isang tagapagmana na may allergy sa alak, magtalaga ng tao para protektahan si Su Jiejiu. Mula ngayon, huwag nang mangyari ulit ang ganitong mga bagay. Oo.
Itong si Gu Jingchen, kailangan kong sirain siya. Sa gitna ng weekend, pinaalis mo akong maaga. Taunang sahod na 5 milyon. Pasensya na. Kakausap ko lang. Sobrang laki. Magsimula na tayo. Huwag nating hayaang maghintay si Jigo. Ito na ang isusuot mo palabas. Ano pa ba? Ito ay sinusalo sa bahay ni Jigo. Kailangan mong magbihis ng maayos. Magpalit ka. Palitan mo ang damit. Isang milyon. Ito ang binili mo para sa akin. Ito ang inihanda ni Ginoong Go para sa iyo. Maganda ba? Alam ba ni Gu Jingchen na gusto mo siyang lokohin? Gusto mo ba? Magpapaganda muna ako. Sige, umalis na tayo. Kung hindi, malalaman ni Gu Jingchen na nagalit na siya. Yung bahay ni General Gu, hindi ba malaking mansion yun? Parang isang kastilyo talaga. Hindi ko pa nakita ng ganitong marangyang bahay. Pagdating natin, malalaman na natin. Narito na. Narito na. Ito. Wala namang pinagkaiba ito sa aming baryo, hindi ba? Mga mansyon. Talaga namang mahusay si Xiaogu. Alam pa niyang umuwi. Tingnan, andito na si Lolo. Ito ang girlfriend mo ah. Maganda, sobrang natural. Lolo, kamusta po? Ako po. Kamusta po, Lolo? Ah, ikaw pala ang lolo mo. Kaya hindi kita nakita. Nasaan ang mansyon ng Gujia? Oo nga. Hindi ba't pupunta tayo doon? Sa salo-salo ni Ginoong Gu. Bakit nakatulala si Xiaogu? May ganyan bang paraan ng pagtatrabaho? Bakit hindi mo pa pinapasok ang batang babae? Tara na. Bata, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Su Jiajiu. Jiajiu. Ang ganda. Halika, halika. Narito ang gantimpala, isang piraso ng manok. Salamat, Lolo. Matamis ang dila. Halika, bigyan pa ng isa. Pakpak ng manok. Tatay, ito si Chen Angki. Magandang araw po, Ginoong Gu. Ako dito, umupo. Upo kayo lahat. Anak, halika dito. Kain na, kain. Dali, kumain na. Lahat ito ay galing sa bundok. Lutang na manok. Amoy na amoy. Kain na, kain. Totoo, ang sarap. Bakit may dala na naman? Di ko rin alam. Yung batang ito, nagdala na naman ng isa. Pero, tatay, si Chen Angki ay isang wine taster. Si Jingchen hindi pwedeng uminom ng alak, makatutulong siya sa kanya. Hindi ako sumasang-ayon. Paano ko ipapaliwanag kay Jiu Jiu? Ito. Jiu Jiu. Anong nangyari? Ako na lang. Ganito. Sige na, gawin mo na lang yun. Walang masyadong formalidad. Kain, kumain ng maayos. Lolo Gu, iniinom ko ito para sa iyo.
Iniinom ko ito para sa iyo, Lolo. Itong alak ay personal na inihanda ni Ginoong Go. Malambot ang lasa, mayaman ang aroma, walang katapusang sarap. Sarap. May lolo pa ba? Meron. Alak, meron. Gaano karami ang gusto mo? Kung anong meron ng lolo. Alak, alak. Lolo, marunong ka bang uminom? Huwag mo kaming maliitin. Ang lolo ay tagagawa ng alak, syempre marunong siyang uminom. Lolo, magaling siyang uminom. Huwag mo na silang ikumpara pa sa kanya. Ikaw lang ang madaldal. Ako'y isang matandang lalaki, hindi pa rin makalaban. Isang batang babae. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a shakeout. Show me you got soul inside, there's no Alak, alak. Ako, matanda na. Ganito na katanda. Kailangan ko pang alagaan ng alak. Naghihintay lang ako na makita ang batang ito. Na makapag-asawa na. Giyu, nagkamali ba ako? Wala kang pagkakamali. Isang tao na araw-araw na nag-aaksaya ng oras sa pag-inom. Itong Giyu, sinasabi mo ito. Sabi ko, sa tingin ko, dapat mag-asawa na sila para mabawasan ang pressure mo. Lolo, Giyu, ganito ang sabi mo. Tama nga. Giyu, kailan mo nakikita? Ikaw at si Xiaogo ay nag-asikaso ng mga papeles sa kasal. Ako ba? Hindi ikaw iyon. Sino ang hahanapin niya? Ito ako. Bakit bigla akong nahihilo? Alak. Tio Go, hindi ba ako ang pinapanta para magpakilala ngayon? Bakit siya? Angki, mga bagay ito ng mga kabataan. Kayo pa rin ang dapat magdesisyon. Bilisan mo, habulin mo. Sige na. Giyu. Anong nangyari sa'yo? Ano na, tapos na tayo. Ano bang nagawa kong mali? Yung 5 milyong sweldo ko. Tingnan mo, anong oras na? Hindi ba tayo pumunta sa salo-salo ni Ginoong Go? Oo nga. E di tapos na yon. Kahit na hindi gaano, kaayos si Gu Jingchen. Pero ang 5 milyong sweldo ko, at ang masayang natitirang bahagi ng buhay ko. Akala ko nga dahil sa pagtatanong ni Lolo. Ako. Tingnan mo, nahanap ko. Larawan ni Gu Jingchen. Larawan ni Gu Jingchen. Ayos, hindi ko pa nakikita si Gu Jingchen. Pakita mo sa akin. Ito ang larawan na nahanap ko. Bakit ko ito ipapakita sa'yo? Isang sulyap lang. Ibabalik ko agad. Huwag. Huwag. Sabi mo, siya si Gu Jingchen. Sinasabi mong siya si Gu Jingchen. Oo nga, ito si Gu Jingchen. Larawan noong bata siya. Napakamahalaga nito. Tama ba, Gu? Angki, anong nangyari sa'yo? Gusto kong samuka. Dadalhin kita sa banyo. Terra. Hindi ba tisang? Larawan noong bata pa tayo. Bakit kailangan ng ganitong malaking gulo? Pero, itong si Gu Jingchen, bakit mula pagkabata ay ganito nakaastig? Giyu, hindi na maaga. Magsimula na tayong umalis. Kanina si Chen Angki. Mukhang sobrang interesado siya sa mga bagay tungkol kay Gu Jingchen. Sobrang curious siya. Siya nga. Hinahatak niya ako para magtanong ng kung ano-ano. Isa siyang wine taster. Alam niya na kilala ko si Boss Gu ng mabuti. Kaya, tanungin mo ako tungkol sa mga bagay ni Ginoong Gu. Ganun. Talagang kailangan na akong umuwi. Malapit ng madilim. Kailangan ko pang pumasok bukas. Tara na.
Assistant Jow, bilang espesyal na katulong ni Ginoong Gu, ano ang mga gawain ko sa trabaho? Ano nga ba ito? Dahil espesyal na katulong ako, ang mga gawain ko ay napaka-espesyal. Halimbawa, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kahit ang pinaka-basic na software sa opisina, hindi ko alam gamitin. Ito ba yung batang babae na na-interview dati? Sige, sumunod ka sa akin. Dadalhin kita para makilala ito. Ipinapakilala kita, ang kapaligiran ng kumpanya. Dapat natin siyang turuan ng leksyon. Tara. Sila ay mga matagal ng empleyado ng departamento. Kung may hindi ka naiintindihan, maaari mo silang tanungin. Hello, ako si Sujie Jiu. Siya ang espesyal na katulong ni Ginoong Gu. Nakita ko siya noong interview. Sige, mag-usap kayo. May kailangan pa akong ayusin. Sige. May tao na walang silbi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sobrang malas. Maaaring may ginamit na mga hindi kaaya-ayang paraan. Saan po ba ako dapat umupo? Puno na ang opisina namin. Maglipat ka ng mesa. Hanap ka ng lugar para umupo. Bakit may mga bakanteng upuan pa? May tao na doon. Kung walang tao, hindi ba kita papayag ang umupo? Saan ako uupo? Umupo ka sa banyo. Saan ba? Ganyan lang na maliit na bagay. Hindi mo kaya ayusin mag-isa. Sige na. Sa susunod, may maganda siyang suot. Kinuha niya ang hindi niya dapat kunin. Dapat niyang matutunan ang mga alituntunin. Nais niyang magpahirap sa akin pagkatapos ng trabaho. Hindi ganun kadali. Ang proyektong ito, kailangang makuha ito. Mahalaga ito para sa kumpanya natin. Para sa plano natin sa ikalawang kalahati ng taon. Medyo mahirap itong proyekto. Si Jisong Nalasenggo, hindi madaling pakisamahan. Walang problema, mayroon pa tayong lihim na sandata. Salamat. Papel 50, upuan 10 pesos. Miss Su, bakit ka nakaupo dito? Ibalik mo doon. Huwag kang magloko. Hindi. Maganda ang tanawin dito. Maganda ang tanawin ng bundok. Bumalik ka. Alam mo ba, hindi maganda ang epekto nito sa kumpanya. Hindi ako makakabalik. Sinabi ni Li Chen na maupo ako dito. Si Li Chen. Ano ang karapatan niya para kontrolin ka? Ganito kasi, pinapagawa ko kay Li Chen, na ipaalam sa kanya, ang kapaligiran ng kumpanya. Ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala. Anong klaseng sitwasyon ito? Kailangan itong ayusin agad. Pumunta ka sa opisina ko. Opo. Li Chen, lumapit ka rito. May kailangan ba si Assistant Zhao? Ikaw ang magsabi. Wala ka bang hiya? Bakit nakaupo ka dito? Hindi ba ikaw ang nagpasabi sa akin na umupo dito? Anong pinagsasabi mo? Saan ako uupo? Umupo ka sa banyo. Saan nga? Ganito kaliit na bagay. Hindi mo ba kayang ayusin? Li Chen, ano pa ang gusto mong sabihin? Ayos lang ikaw. Nakaplano na sa akin. Bakit mas galit ka pa? Naiintindihan ko na. Siguradong wala akong nagawa ng maayos. Dapat ay lumipat na lang ako sa banyo. Huwag. Tita, alam kong ikaw ay naapi. Aayusin ko ito para sa iyo. Hindi ako naapia. Sa tingin ko ayos lang ito. Sang-ayon ako, ayos lang ito. Napakagandang posisyon. Ibinigay na sa iyo. Ito, Assistant Zhao. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Sa kabila ng lahat, ako ay isang doktor na nagtapos sa Tsinghua at Peking. Paano mo ako mapapapunta sa banyo? Nangunguna sa pang-aapi sa mga katrabaho. Ang ipakita sa iyo ang banyo ay mababaw lang. Inuusig si Assistant Zhao. Ako ang nangunguna. Maligayang pagdating, Assistant Su. Ayos lang. Dahil sa sobrang pagtanggap kay Assistant Su, sakto lang na ang departamento nyo ay may nakaschedule na team building bilang welcome para kay Assistant Su. Ikaw ang bahala sa gastos ng team building. Ako. Kung pakiramdam mo ay naaapi ka, pwede kang mag-resign. Ako. Wala akong reklamo. Assistant Su, ginawan ka ng kumpanya ng isang bank card. Ang password ay ang huling 6 na numero ng iyong ID. Nagdeposito ang kumpanya ng kaunting pera dito.
Hindi marami, mga 20-30,000 lang. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Kakapasok ko lang sa kumpanya, 20-30,000 ang sahod. Pakiramdam ko, wala pa akong nagawa. Ito ay premyo para sa mga naunang proyekto, yung proyekto ni Ginoong Wang. Lahat ay dahil sa iyo. Kaya, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin. Itong baso ng alak, para sa inyo, para sa kumpanya. Alak may mga patakaran ang kumpanya. Bawal uminom ng alak sa oras ng trabaho. Bakit naman? Ganito kasi yun. Ang PR ng kumpanya ay ibibigay din kay Assistant Su. Kaya kailangan alagaan ang kalusugan. Ayos lang ang kalusugan ko. Pero ang gawain ng kumpanya na ibinigay sa akin, tiyak na gagawin ko ng maayos. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng public relations? Ito ba ay trabaho ni Tangtang? Ang PR ng assistant ay iba-iba sa bawat lugar. Tulad dito sa atin, ay kasama ang mga kaibigan, kasama ang mga bisita. Maayos na relasyon lang ang kailangan. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin ay para sa lahat. Masaya. Tama ba? Oo. Giyu. Bukas may kliyente na kailangan mong asikasuhin. Magpahinga ka ng mabuti ngayon. Ihanda ang iyong lakas. Walang problema. Saklaw ko to. Ginoong Gu, bukas ay ang pulong pangkomersyon ni Ginoong Song. Talaga bang balak mo na si Assistant So ang maging kinatawan? Naniniwala ako sa kanya, pero ang pag-uusap bukas ay may kinalaman sa kumpanya para sa ikalawang bahagi ng taon, kung sakaling masira ito. So Assistant, tandaan mo, bilang kinatawan ng grupo, maraming patakaran si Ginoong Song sa pag-inom. Huwag na huwag. Ano? Ibig sabihin habang umiinom, ikaw ang bahala sa amin. Pareho kaming hindi umiinom. Hindi kami umiinom. At hindi natin maaring ipahiya ang Gus Group. Si Xiao Jiang, si Ginoong Song ba? Ay hindi lang ikaw ang kilala. Hindi niya ako kilala, di ba? Oo. Ang mga negosyo ng kumpanya ay ako ang nakikipag-ugnayan. Kaya hindi kanya nakita. Asistante ni Sut. Kaya ngayong gabi, ikaw na, ang leader namin tatlo. Ako ang leader ninyo. Hindi ba't hindi maganda yun? Anong hindi maganda? Guang Presidente. Ginoong Jiao. Ito si, tiyak na, ang kinatawan ng Go Corporation, di ba? Talagang kaakit-akit, ito ang aming kinatawan. Ginoong Su. Hindi nagpapahuli ang mga lalaki sa China. Pumasok po kayo. Ginoo Su. Dito po. Pakisuyo. Upuan ng pangunahing bisita. Maupo po kayo. Pangunahing bisita. Ginoo Su. Ito ang ating kultura ng pag-inom. Bilang pinakamahalaga na bisita natin ngayon, dapat ay nandito ka sa pangunahing upuan. Sa aming nayon, ang posisyong ito ay yung magbabayad ang umupo. Si Ginoo Su talaga namang mahilig magbiro ah. Halika, halika, ako na ang mag-aayos. Bilang pangunahing kasama, uupo dito. Si Ginoo Ye bilang pangalawang kasama, umupo dito. Asistante Jiao, umupo dito. Xiao Lia, halika, umupo dito. Ito ay si ang driver ng grupo namin. Si Xiao Baiwan. Oo. Ako ang driver ni Suzong. Maupo ka. Sabi nga ni Suzong, may mga kaibigan na dumarating mula sa malayo. Hindi ba't masaya iyon? Bilang pangunahing panauhin ngayon, mangyaring magsalita ng kaunti para sa atin. Paano kung simulan mo? Hindi naman sinabi na kailangan magsalita. Ang pagkakakilala ay isang tadhana. Tiyak na ito ay isang espesyal na kapalaran na nagdala sa atin kay Ginoong Song. Nagkita dito. Makasama si Ginoong Song. Uminom ng magandang alak ng mundo. Tamasahin ng masasarap na pagkain sa mesa. Tamasahin ng mga pagkain sa mesa ng alak. Tumingin sa mga pangyayari sa mundo. Magandang tanawin dito. Hindi ako humihingi ng hangin. Hindi humihingi ng tagsibol, tag-init, at taglamig. Nais ko lamang na ang mga kaibigan dito ay maging bilyonaryo.
Ayos. Ang galing. Gamitin natin ang pinakamainit na palakpakan para sa pagdating ni Ginoo Su. Ginoo Su, yung sinabi mo kanina ay sobrang ganda. Anong tawag dito? Ito ay tinatawag na magandang kapalaran. Kaya, Ginoong Su, kailangan mong uminom ng 3 baso. Anong klaseng patakaran ito? Ito ay tinatawag na magandang simula. Ginoong Su, pakiusap. Ayos. Ang galing ng pag-inom ni Ginoong Su. Ginoong Su, kayo na ang magbukas ng isda. Masarap. Ginoong Su, napakapalad ninyo talaga. Yung piraso ng tiyan ng isda na kinuha ninyo, ito ang pinakamalambot na bahagi ng isda sa katawan nito. Mayroon kaming isang patakaran dito, tinatawag na ulo 3, buntot 4, likod 5, tiyan 6. Kaya, Ginoong Su, kailangan mong uminom ng 6 na baso ng tuloy-tuloy. Ang galing ng pag-inom ni Ginoong Su. Hindi ba? Panahon na para pag-usapan ang seryosong bagay sa inyong group. Nakapasok na ang 100,000 na order ng mga smart robot at lahat ay naibenta na. Pero wala na akong stock dito. Pumunta ako sa punong tanggapan ng group ninyo para mag-apply. Pero hindi pa ito naaprubahan. Tingin mo, maaprubahan mo ba? Walang problema Ito si ang driver. Ito si ang driver. May problema. Ang kapasidad ng kumpanya namin ay kaya lang maghatid ng ganito, hindi na kaya kung mas marami pa. Maliit na buy one, kahit na siya ang aking driver, pero dahil sobrang abala ako. Alam mo na rin, Ginoong Su, napakarami ng mga negosyo ng Group, talagang marami. Talagang medyo, hindi na kayang abutin, kaya't may mga nakatalaga na ilang gawain para sa mga driver. Mga driver ang nakatalaga sa gawain. Naiintindihan ko na. Ito ay tinatawag na isang espesyalidad na maraming kakayahan. Kayong dalawa, matuto ka pa ng marami. Oo. Ako kasi, pinakamamahal ko ay ang mga talentado. Ang tawag sa iyo ay, Million Boss, di ba? Halika. Iniinom ko ito para sa iyo. Hindi siya makainom. Siya, kailangan pang magmaneho. Sayang talaga. Assistant Zhao, tayo'y nagtrabaho ng mahigit 2 taon na, di ba? Ito ay tinatawag na doble ng saya. Kailangan mo rin bang uminom ng 2 baso para magdiwang? Hindi rin siya makainom. Kailangan pa niyang magmaneho mamaya, magnaman-eho. Hindi ba siya ang driver? Siya itong palitan ang pag-inom. Natatakot sa pagkapagod, di ba? Hindi rin makainom si Assistant Zhao. Ako na lang ang iinom para sa kanila. Ikaw ang papalit sa kanila. Natatakot ako. Baka maubos na ang alak nila. Anong iinumin natin, Ginoong Su? Ayos. Talagang napakabukas ng loob ni Ginoong Su. Pero, mayroon tayong isang patakaran dito. Papalitan ng alak. Dapat itong doblehin. Ginoong Su. Ngayon, lahat ay masaya. Ako, si Xiao Song. Hinahangaan kita. Mula ngayon, hindi magbabago ang ating pagtutulungan. Ginoong Song. Tapos na ba ang aking gawain?
Napakagaling ng pagkakatapos mo. Ikaw lang ang nagawa. Natalunin ng 3 eksperto na ito. Ginoong Song, mahusay ang ininom mo. Masasabi kong, perpektong natapos ang gawain. Ito, hindi pa ako nakakainom ng sapat ah. Bakit nagmamadali? Sandali lang. Hindi ba't, kailangan nating dumalo sa team building ng departamento. Nasaan ang alak? Bakit hindi pa siya dumating? Sino ang hinihintay mo? Team building ng kumpanya ko. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako welcome? Nahuli ako. Alam kong may alak. Sinadya kong umalis ng maaga. 20 minuto. Umalis ng 20 minuto ng maaga. Nakalate ka pa rin. Nakatira ka ba sa malalim na gubat? Sobrang nakakatawa ni Ate Chen. Natatakot akong uminom ng marami. Baka sa reception ay bumili na ng tiket. Huwag kang magalit, Ate Chen. Hindi ba't sinabi na si Li Chen ang magbabayad? Yung mga nangyari dati, mga hindi pagkakaintindihan lang yun. At saka, itong utos yung ito, ay para ipagdiwang ang aking pagpasok sa trabaho. Sabi mo nga, di ba, Kuan, ate? Kahit ano paman. Late ka na, late na talaga. Ako na ang magpaparusa sa sarili ko, 3 inuman. Tatlong inuman lang ba ang sapat? Late ka ng 10 minuto. Sa aming patakaran, dapat kang magbayad ng 1 inuman. Go! Hindi mo ba ito aalamin? Kitang-kita na ito ay isang patibong. Sujiyu-jiyu, o Sujiyu-jiyu, narito ka na rin sa ganito. Ang mga matatandang empleyado na ito, tiyak na. Gusto kang apihin, Sujiyu-jiyu. Huwag kang mag-alala, kaya niya yan. Sige. Sumunod lang tayo sa kultura dito. Tapos na ang inuming parusa. May sasabihin lang ako. Lubos akong nagpapasalamat kay Assistant Zhao sa espesyal na pag-aasikaso niya para sa akin. Sa pagkakataong ito ng team building, mas nagpapasalamat ako sa mga kuya at ate na nandito. Masaya akong makasama kayong lahat. Talagang labis akong natutuwa sa basong ito. Nais kong ipagdasal ang tagumpay ng lahat sa trabaho. Maginhawa ang buhay. Tagay. Ate Chen, alam ko na ikaw ay isang mataas na estudyante mula sa Qingbei at naging espesyal na katulong ng presidente sa isang Fortune 500 na kumpanya. Tulad mo, isang henyo. Kung ito ay noong sinaunang panahon, tiyak na ito ay ang emperador. Lahat ay nag-aagawan para dito. Kakayahan ng punong ministro. Ang mga nangyari dati, lahat ng ito ay kasalanan ko. Itong baso ng alak, iniaalay ko sa iyo. Kapag malalim ang damdamin, isang lagok lang. Ate Chen. Sigurado akong iniisip niya na isang baso ng alak ay hindi sapat upang sukatin ang lalim ng ating damdamin. Sige, inom pa ako ng isa. Lahat ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Si Xiao Jiyu ay bata at may magandang kinabukasan. Paano ko siya iisipin ng seryoso? Halika. Si Ate Chen ay maganda. Magaling uminom. Nai-inspire ako, ate. Ate Zhao, kung hindi ko alam na ikaw ay isang mahusay na estudyante sa Amerika, akala ko, ikaw ang nakabibighaning supermodel sa Victoria's Secret na makatrabaho ang isang maganda at matalino na pambihirang babae. Napakasaya ko. Dahil sa pagkakataong ito, ako rin, kapatid, iinom para sa'yo. Isang shot. Gusto talaga kita. Sa pagiging tapat mo. Tagay. Tagay. Hindi maganda ang uminom lang ng alak. Alam ko naman, kapatid, lahat ng mga kapatid ay mahilig sa kagandahan. Kaya't ngayong araw, naghanda ako ng isang espesyal na bagay para sa lahat. Ginto ng swallows na pugad, para sa kagandahan. Huwag kayong mag-atubiling kumain. Kung may gusto kayong kainin, sabihin nyo lang. Siguraduhin kumain ng maayos, at uminom ng maayos. Tingnan mo, Jiyu. Maliit na Jiyu. Ang bait mo talaga. Huwag kayong dalawa damaykit sa akin. Mainit kasi. Tingnan mo, sabi ko na kaya niya yan. Talagang magaling.
Ginoong Gu, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Siguro pagod lang ako. Mag-enjoy na kayo sa laro, pupunta ako sa pahinga. Sasamahan kita sa pahinga. Pupunta ako sa banyo. Bakit mo ako dinala sa hotel? Ano ang gagawin? Siyempre, para dalhin ka rito, para mangbuli sa'yo. Nangangarap, Gu Jingchen. Hindi mo ito kayang kontrolin. Huwag kang umasa, kapag naluto na ang bigas, hindi na ito nasa iyo. Ayos ka, Chen Angki. Talagang nagugutom ka. Isang kagalang-galang na panganay na babae ng pamilya Chen ay nagawa pang harapin ng isang Su Jiejiu. Anong ginagawa mo? Gusto ko pa sanang tanungin ikaw. Ano ang ginawa mo sa kanya? Anong pakialam mo? Lumabas ka nga. Terror na, sakit. Ikaw, maliit na tao. Ikaw. Anong ikaw? Dito ka lang. Manatili ka dito. Bumalik ka sa akin. Huwag kang umalis. Su Jiejiu, bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Bitawan mo ako. You keep calling me a psycho. Got it in my head, careful what you say. Think you might be wrong. You make me a psycho, a psycho. Hear it all, I hear it in my head. Your lips, they got me going hard flips. You got me falling your lips. I've got an appetite, specific taste only. Not trying to stay tonight. They got me going hard flips. You got me falling. Bakit ka nandyan sa kama ko? Ano sa tingin mo? Nakakainis. Ang unang pagkakataon ko, nakalagay ako sa gamot. Alak, huwag kang mag-alala, sasagutin kita. Ano ang balak mo? Tapos na, tapos na. Kung malaman ni Gu Jingchen iyon, na demonyo na naglagay ka sa kanya, Bere, tapos na lahat. Akala ko nag-aalala ka tungkol dito. Oo nga. Su Jiejiu, patayin kita. Chen Angki. Bakit ka nandyan sa banyo? Tanungin mo siya. Sinalang ako sa banyo. Pinakinggan ko buong gabi. Isang gabi. Gusto kong patayin siya. Chen Angki, ginagamit mo ang mga ito. Mababang uri na paraan. Nakakainis talaga. Gu Jingchen. Gu. Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Ginang. Chen. Ang iyong kwarto ay natapos na. Maaari po bang malaman kung magpapatuloy ka pa? Magpapatuloy sa anong? Nasa banyo ako. Natutulog buong gabi. Hingin mo na sa kanila. Kayo. Tapos na kayo. Bakit tapos na naman? Tapos ka na. Tapos na rin ako. Nilagyan mo si Gu Jingchen ng berde na sombrero. Binigyan mo si Gu Jingchen ng green hat. Hindi ka palalampasin ni Gu Jingchen. Mawawala ang trabaho mo. Ang 5 milyong taunang sahod ko ay mawawala rin. At mayroon pang 10 milyong multa sa paglabag ng kontrata. Jiu. Sa totoo lang, ako, hindi tayo pwedeng maging kampante lang. Ang bagay na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan mapapanatili. Pagdating ng panahon, pareho tayong mawawalan ng trabaho. Ano ang gagawin natin? Hindi mo kailangang magsumikap ng ganito.
Aalagaan kita habang buhay. Wala kang kailangang gawin. Kailangan mo lang manatili sa bahay. At maging full-time na asawa. Maging full-time na asawa lang. Ikaw ay isang maliit na empleyado. Paano mo ako susuportahan? Huwag kang maging hanggal. Maliit na milyonaryo. Sa tingin ko, kailangan kong mag-umpisa ng negosyo. Sa totoo lang, palagi ko nang may ideya. Giyu, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong gumawa ng isang aking sariling alak. Lumikha ng sarili ko. Sa wakas natapos ko ang proyektong ito. Alak, babalik na ako agad. Siyempre, namimiss mo ako. Uminom ng alak ng maaga. Magmumog lang naman. Bakit ka nagugulat? Ginagamit mo na naman ang alak pang sipilyo. Bakit ka nagmamalaki? Hindi ko ba sinabi sa'yo, ito ang tradisyonal na lunas mula sa aking bayan. Nagdidisimpekta at nagpapaputi ng ngipin. Tingnan mo ang ngipin ko. Ikaw nga, talagang hindi ka makaalis sa alak. Tama na, ilang araw na ang nakalipas sinabi mo, na gusto mong gumawa ng bagong alak. Sinuportahan kita, ngayong araw, tutulungan kita, na magparehistro ng kumpanya, pagkatapos. Anong nangyari? Giyu, ayos ka lang ba? Giyu. Ayos ka lang ba, Juju? Ano bang nangyari sa akin? Giyu. Ayos ka lang ba, Juju? Hindi ba? Hindi posible. Hindi posible. Giyu. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Giyu, anong nangyari sa'yo? Saan ka hindi komportable? Ako, wala akong problema. Siguro, maaari. Nakainom ng sobra, masakit ang tiyan ko. Agad akong makikipag-ugnayan sa ospital. Hindi na kailangan. Ganyang maliit na bagay lang yan. Palagi ka namang pumupunta sa ospital. Mayaman ka ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng matipid sa bahay? Maliit na bagay lang yan. Ang dami mong pagsusuka. Maliit na bagay lang yan. Sundin mo ako, magpatingin ka sa doktor. Hindi na kailangan. Sanay na ako sa pagsusuka. Ikaw talaga. Paano mo naman? Masasanay sa pagsusuka lang. Tingnan mo, hindi ka na naman komportable, di ba? Siyempre, ako yung dumating. Kaya, magpahinga ka muna ng maayos. Gagawan kita ng pagkain. At gagawan din kita ng asukal na tubig. Marunong ka pang magluto. Bakit hindi ka nagluto dati? Parang nakikitira lang na walang bayan. Parang puti ang mukha. Sige, magpahinga ka muna. Gagawan kita ng pagkain. Giyu, nandito na ako, nanay. Ano? Go. Ginoong Go. Bakit ka bumalik? Magsalita ka nga. Ginoong Go. Bakit ka nandito? Tang. Sa tingin ko, kamakailan. Dapat ay nasa business trip ka. Tama ba, Ginoong Go? Ito ang bahay ko. Dagdag. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Katatapos, bumalik ba si Tangtang? Wala. Nasa business trip siya. Bakit parang narinig ko ang boses ni Tangtang?
At amoy pa rin si Tangtang, yung shampoo na madalas niyang gamitin. Wala. Katatapos lang dumaan yung tobero. Dumating siya kanina, siguro. Pareho lang ang gamit na shampoo. Totoo. Tatawagan ko si Tangtang. Tatanungin ko siya kung anong nangyari. Sigurado akong sobrang mismo si Tangtang. Sobrang pagod. Bumalik ka na agad. Sige, matulog ka na. Kapag tapos na ang pagkain, tatawagin kita. Hindi naman siguro. Sinasabi ko sa'yo, mabango rin ang ilong ko. Talaga, naamoy ko. Ang amoy ng Tangtang. Tingnan mo. Lahat ay may mababang lagnat. Siguradong nalito na siya sa lagnat. Mabilis, magpahinga ka na. Magpahinga ka. Tangtang, kaka-rating mo lang ba kanina? Tangtang, kaka-rating mo lang ba kanina? Nasa ibang lugar ako para sa business trip. Miss mo ba ako? Tangtang, sobra kitang nami-miss. Sabi ko sa'yo, nitong mga nakaraang araw, marami akong pinagdaanan. Kitang-kita naman. Hindi. Naririnig ko naman. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Sige, bye na. Giyu, ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Giyu, pagkatapos ng trabaho, kain tayo ng sabay. Walang oras. Sobrang busy talaga. Ilang araw ka na bang ganyan? May mga dark circles ka na. Kain tayo ng sabay, para makapag-relax. Parang may kulang pa. Pero ano nga ba iyon? Ano nga ba ang kulang? Maging mabait, ay lapag mo ang baso. Paulit-ulit ko nang sinabi, nagsasaliksik ako ng bagong alak, kulang ako sa inspirasyon. Ako ito, Guso, ang Ginoong Gu. Hulaan mo kung ano ang dinala ko sa'yo. Magandang balita. Nasabi ko na ba sa'yo, huwag mo akong istorbohin. Sabi ko, sobrang busy ako, sobrang busy. Anong tawag mo? Hindi mo ba nakita na nandito ako? Nakikipag-usap ako kay Ginoong Gu. Nakita mo ba? Nagluluto ako ng inumin. Anong kinalaman mo dyan? Binibining Chen. May kailangan po ba kayo? Sabihin nyo na, yun. Ginoong Chin, ay nagsimula na. Maghanda ng alak para sa pambansang salo-salo ngayong taon. Narinig mo ba? Nakapag-ayos na ako ng tao, upang makipag-ugnayan sa pamilya Chin. Walang iba pang bagay. Sige lang. Huwag magmadali, Gu Xiao. Ginoong Chin, may plano pa, na magdaos ng isang wine tasting event. Ang napiling lugar ay, ang venue sa bahay namin. Kung mananalo sa wine tasting competition, makakakuha ng premyo, maaaring magtakda ng susunod na wine pairing para sa state banquet, wine tasting competition. Maaari ba akong sumali? Wine tasting competition. Maaari ba akong sumali? Hindi ka ba naglalakad na walang ingay? Nakatakot ka? Pasensya na. Maaari ba akong pumunta? Lumayo ka sa akin. Ayaw kong madapuan ng iyong amoy ng kahirapan. Wala namang amoy. Amoy mo ba? May bango ba? Bata pa. Nakakainis ang mga babae. Paano nagustuhan ni Ginoong Gu ang ganitong klase? Huwag mo akong kawan dito. Paligsahan sa pagtikim ng alak, si Kuya Gu lang ang pwedeng pumunta. Hindi pupunta si Giyu. Pupunta siya. Kailangan siya ni Tito Gu. Kaya kailangan niyang pumunta. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa akin. Patunayan mo sa akin. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa kanya. Ano ba ang kinalaman mo rito? Maaari bang bigyan niyo kami ng pribadong espasyo? Naiintindihan niyo ba kung ano ang pagiging magalang? Pero, ito ang bahay ko. Saan man ako gustong pumunta, pupunta ako. Maaari pa akong maglakad-lakad dito. Naglalakad-lakad. Itong babae. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para maayos siya. Oo. Nakatira pa dito. Ngunit sa wine tasting event, pinili ng Ginoong Chin, sa lugar ng pamilya kong Chen. Sino man ang gusto kong papasukin. Ako ang may pananagutan. Titigilan ko ang mga walang galang, mga tanga mula sa probinsya. Talagang hindi papasukin. Kung ayaw papasukin, ayaw papasukin. Sino ang nagpaiyak sa akin kanina? Sige na nga. Maghahanap na lang ako ng paraan. Kung hihilingin mo sa akin, na mas maging tapat ang iyong tono, maaari kong isaalang-alang. Pakiusap na, pahintulutan mo akong umalis. Kailangan niyang lumuhad sa harap ko, hindi pa rin. Pwede. Mas lalo lang akong namumukhang masama kay Ginoong Gu. Siguro pwede akong magkunwari na matigas ang labi pero malambot ang puso.
Para ikaw ang magmakaawa sa akin. Medyo masunurin naman siya. Pwede na ba akong pumunta? Hindi pwede. Yun ang sinabi ko kanina. Pinag-iisipan ko lang. Giyu, bakit mo gustong pumunta? Sa pagtikim ng alak, gusto lang ng lasing na ito na makisawsaw sa alak. Ganito ang mga tao niya. Sobrang hilig nilang mga abala. Kamakailan lang, hindi ba ako nagsasaliksik ng bagong alak? Palagi kong nararamdaman na may kulang. Gusto kong makahanap ng inspirasyon. Sa huli, hindi ba't gusto mo lang makainom? Kaya pwede ba akong pumunta? Oo. Pero may kondisyon ako. Kailangan mong pumunta sa ospital. Kumuha ng medical report para sa akin. Anong klase ng wine tasting event ito? Kailangan pa ba ng medical report? Pupunta ako para tikman ng alak. Siyempre kailangan. Araw-araw sa pagtikim ng alak, marami ang nauwi sa ICU dahil dito. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Pagdating ng panahon, gagawa ako ng paraan sa iyong medical report para maayos ang sitwasyon. Maiiwasan na si Gu Xiao na umasa sa kanya. Basta't hindi siya makainom, babawasan ang pag-asa ni Gu Xiao sa kanya. Makakabawi ako sa pagkakataon. Mabuti na rin na magpa-check up. Ang mga empleyado ng kumpanya namin ay nagpa-check up taon-taon. Bukas, dadalhin kita sa Jiangcheng Hospital at sabay nating tingnan ang iyong kalusugan. Kung may iba pang problema, sobrang hassle naman. Uminom lang ako. Hindi ba pwedeng diretsuhin na lang? Pwede ka namang hindi pumunta, di ba? Kung hindi dahil sa kanyang reputasyon, ayaw ko sanang makipag-usap sa'yo. Sige na. May kailangan ka ba? Mabuti na rin na magpa-check up. Doktor, may problema ba? Anong nangyari? Su Jiejiu, Ginang, Su. Oo, ako to. Uminom ba si Ginang, Su? Ngayon. Hindi maganda, di ba? Alam mo naman na hindi ito maganda. Sinasabi ko lang nasa pang-araw-araw. Umiinom ka ba ng alak? Kaunting inuman. Maging seryoso ka. Sige. Huwag ka munang uminom ng alak ngayon, kahit na malusog ang atay mo. Pero, ikaw ay buntis. Kaya dapat mong bantayan ang pagkain mo kamakailan. Huwag kang uminom ng alak. Babalik agad ako. Hindi maganda ang kalusugan ni Jiejiu. Alagaan mo siya ng mabuti. Hoy, Ginoong Gu. Sa wakas, makakauwi na ako. Mga bisita, ikinagagalak kong maging tagapangasiwa ng pagtikim ng alak na ito. Ayaw ni Ginoong Chin ng mga walang kwentang usapan. Sasabihin ko na lang ng maikli, ang pagtikim ng alak na ito ay para matukoy. Ang pinakamagaling na sommelier na nakakaalam ng alak, ang huling nagwagi, ay makakapili ng mga inumin para sa susunod na bangkwete. Ginoong Chin, kumiling sa tagasuri ng alak na dapat ay isang taong may kaalaman sa alak. Ang mga patakaran ng komperensyang ito ay napakasimple din. Paligsahan. Patuloy kaming magbibigay ng mga inumin. Kailangan ng tagasuri ng alak ang tumpak na matukoy ang taon ng alak, at sa bawat pagtatapos ng round, ay nagiging mas mahirap. Ang baso ng alak ay mahahaluan ng ibang mga inumin. Isang. Sa huli ay maaaring umabot sa 10 uri. 10 uri, ito ay kayang matikman ng tao. Narinig ko na ang pinakamagaling sa Dutch group ay kayang matikman ang 5 uri ng alak. Wala na akong narinig na higit pa. Dutch group 10 taon na ang nakalipas. Naging kasabay na rin sa pambansang salo-salo ang alak nila. Tila mahusay talaga sila. Ngayon, ang Gu group ay ang namumuna sa waksha. Luma na ang Gu group. Pakiusap, ating tanggapin ang unang sommelier, Gu Jingchen mula sa Gu group. Dumating na sila. Bakit siya si Gu Jingchen? Narinig ko na allergic siya sa alkohol. Hindi siya makiinom ng alak. Tama nga, sa ganitong pagkakataon. Hindi ba dapat ay nag-iinuman ng walang lasing? Si Gu Xiao ba ang namumuno? Gu Jingchen. Nandito ka para ipahiya ang Gu sa publiko. Wala na si Su Jiejiu. Wala kang halaga. At wala akong narinig na marunong uminom ng alak ang Gu Xiao. Akala mo, ikaw lang ba ang nakakaalam tungkol sa alak? Pasensya na. Sa buong Jiangcheng, wala pang nakakahigit sa akin, Ginoong Gu. Basta't gusto mong makasama ako sa pagtitipon na ito, matutulungan kitang pumasok. Ako rin ay isang mahusay na taster ng alak.
Hindi ka pwedeng pumunta. Kakatapos ko lang. Marinig na nagsuka ka. Ang katawan mo ay, hindi na pwedeng. Uminom ng alak. Hindi ako pupunta. Papalakihin mo ba siyang uminom? Bibigyan ko siya bukas. Ng libing. Paano naman ang kalusugan mo? Pumunta ka kahapon sa ospital. Ano ang sinabi ng doktor? Binabati kita. Ginang. So, ikaw ay buntis. Sa panahon ng pagbubuntis, mag-ingat sa pagkain. Huwag na huwag uminom ng alak, doktor. May problema sa pagtunaw. Mag-ingat sa pagkain at ayos na iyon. Tang, bitawan mo ako. Kailangan ko talagang pumunta at tulungan siya. Mamamatay siya. Hindi pwede iyon. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Inutusan ako ng punong baryo na bantayan ka. Bakit? Hindi ba't gusto mo na makilahok ng personal? Si Gu Xiao ay hindi madaling malasing. Anong hindi madaling malasing? Kahit ang isa kong assistant na si Su Jiejiu ay hindi kayang uminom. Pero si Su Jiejiu, ngayon, ako lang ang makakatulong sa'yo. Ako lang. At sinabi ko na noon pa, ikaw at ako ay talagang magkapareha. Mas mabuting sumuko na sa babaeng probinsyana na iyon, Binibining Chen. Nasabi ko na, hindi tayo bagay. Huwag mo na akong istorbohin. Buljing Chen. Ako na ang aayos para sa'yo mamaya, maging mabait ka lang. At manood dito, huwag mong ipahiya ang pamilya ko. Hindi mo pa ako maaring ayusan. Gu Xiao. Gusto mo bang ikaw mismo ang pumunta? O gusto mo ipadala ang walang silbi sa tabi mo? Sige. Ikaw ang pumunta. Tara, tawagin natin ang kinatawan ng Dos Distillery, Ginoong Song Jia. Siya pala si Ginoong Song, na personal na lumabas. Grupo Gu, ngayon ay delikado na ito. Hindi ba lumabas din si Gu Xiao? Halos pareho ang antas ng dalawa. Gu Jingchen. Si Song Xiao mismo ang lumaban. Sila ay isang internasyonal na gold medal na songlyer. Ikaw naman ang tagapagmana ng Gu. Ginoong Gu, baka ako na lang ang umakyat. Sige, alam ko ng kaunti tungkol sa alak. Mas mabuti pa ako sa'yo. Tumahimik ka. Yumuko ka sa akin. Maaari kong pilitin ang sarili ko. Nabigyan ka ng pansin. Ginoong Gu, may pagkakataon ka pa. Inaanyayahan ng Gu Group, si Gu Jingchen ang lalaban. Binibigyan ka ng pagkakataon, hindi ka rin kapaki-pakinabang. Ako na ang gagawa, walang kwenta. Huminto ka. Ako na. Dahil sa iyo. Sige. Gusto kong makita kung paano mo ipinahiya ang pamilya ko. Guro, pwede bang bumilis ka? Nagmamadali akong iligtas ang tao. Sandaling ito, inantay ko ng 5 taon. Binibini. Humawak ka ng mabuti. Ikaw pala si Ginoong Gu. Yung kanina, ang galing uminom. Nasaan si Assistant Su? Siyang may sakit, may butas ang tiyan. Hindi makainom ng alak. Sayang talaga. Hindi makakapunta si Su, at ang Gu Xiao ng pamilya niyo. Hindi rin makakapunta. Kaya ano ang iinumin sa pambansang selosalo na ito? Tinatanggap ko ito ng may ngiti. Hindi man ako marunong uminom, ngunit marunong akong humalimuyak at tumingin. Ang aking lolo ay nagsimula mula sa wala. Mula pagkabata ay natutunan ko sa kanya. Lupang. 85 taong gulang na alak, matapang ang aroma. Ang galing talaga ni Gu Jingchen. Ito. Kahit sa amoy, kaya niyang malaman. Talaga ba? Kaya pala ito. Boss Gu, ang galing mo talaga. Hindi nakakapagtaka na ikaw ang tagapagmana ng Gu Group sa pamamagitan lamang ng amoy at tingin. Maaaring matukoy, grupo ng Gu. Talagang hindi ito isang alamat. Parehong dukang. 80 taong gulang na yan Jian, na may lasa ng sarsa, ganitong alak. Tanging si Ginoong Chin lang, ang may koleksyon nito. Ang kakayahan ng 2 samlayer ay talagang malakas. Pumunta tayo sa susunod na round. Halo-halong alak. Ginoong Gu, 2 uri ng alak ang nahalo ngayon. Kung kaya mo pang maamoy. Sige, aaminin ko na talo ako.
Huwag kang mahimatay sa harap. Napaka nakakahiya. Ginoong Gu, hayaan mo na akong pumasok. Seryoso akong gustong tumulong sa'yo. Ginoong Gu. Sa tingin ko ganito, medyo hindi patas. Gusto ko sanang makipaglaban kay Gu Xiao. Ikaw, kailangan mo bang makipaglaban sa akin? ₱100,000. Ilagay mo ang baso sa akin. Never on my way, never went somewhere, never far away. Kung hindi ka makainom, huwag nang magpanggap. Jiu, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa bahay at nagpapahinga? Ginoong Su. Nagkita na naman tayo. Anong Ginoong Su? Wala namang espesyal. Babaeng mula sa nayon. Ginoong Song. Noon, ikaw din. Ay naloko niya. Sa tingin ko, dapat si Gu Jingchen ang naloko kay Su Jiejiu. Su Jiejiu, hindi mo ba alam na ang aking matalik na kaibigan ay si Gu Jingchen? ₱100,000. Ikaw si Gu Jingchen. Jiu, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Congratulations, Ninang. Su, buntis ka. Sa panahon ng pagbubuntis, mag-ingat sa pagkain. Huwag na huwag uminom ng alak. Sobrang nag-aalala ko para sa'yo. Dumating ako para tulungan ka kahit anong mangyari. Jiu, pakinggan mo ako. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, pero kailangan ka ni Gu Jingchen. Kahit na ang kontrata ni Ginoong Wang o ang pagpupulong ni Ginoong Song, maging niloko ka pa papunta kay Lolo, para harapin si Lolo. Kailangan nila ng tulad mo, isang kasangkapan. Su Jiu, hindi mo ba iniisip na totoong gusto ni Gu Xiao? Isang simpleng dalaga ka lang. Kung hindi dahil sa kakayahan mong uminom, di ka karapat dapat lumapit kay Gu Jingchen. Para kay Gu Jingchen, isa ka lang alipin. Ginagamit ka niya palagi. Tanga ka. Gusto ka lang niyang gamitin, manalo sa paligsahan ng pagtikim ng alak. Ganito, Ginoo, maaari nang ipasa ang posisyon ng chairman ng Gu Group sa kanya. Ginagamit ka niya habang binibiro ka sa iyong damdamin. Ngayon sasabihin ko na sa iyo, ang totoong mahal ni Gu Xiao, ako yun. Tagasunod. Kasangkapan. Mamahalin kita buong buhay ko. Wala kang kailangang gawin. Kailangan mo lang manatili sa bahay at maging full-time na may bahay. Huwag kang makinig, Jiu. Nagsisinungaling si Gu Xiao. Hindi ko kailanman iniisip yan. Matagal kitang tinatago. Ako ang may kasalanan. May dahilan ako. Maaari kong ipaliwanag sa iyo. Ano ang ipapaliwanag? Hindi ba't para lang makipag-agawan sa akin? Sa posisyon ng tagapagmana. Kuya, talagang napaka-plastic mo. Kaawa-awang dalagang bukid. Akala mo ang pugo ay magiging isang ibong ginto. Ngayon, may tulong ako para kay Gu Xiao. Hindi mo kailangan ng pugo mong ito. Ngayon, may tulong ako para kay Gu Xiao. Hindi mo kailangan ng pugo mong ito. Jiu ako. Sapat na, Gu Jingchen. Nabigyan mo na ng kahihiyan ng Gu Group. Sapat na ang kahihiyan. Su Jiu Tao tulad ni Gu Jingchen. Mula pagkabata, napakamapagkunwari, sumusunod ka sa kanya, maging isang alipin ka lang. Ngunit iba ako. Ano man ang gusto mong gawin, suportado kita. Narinig ko na gusto mong gawin ang sarili mong alak. Kailangan niyo ba ng tulong? Ilan kayo? Pasensya na po sa abala. Tuloy pa ba ang aming paligsahan sa pagtikim ng alak? Tuloy pa ba ito? Alak. Alam ko na ang lahat ng paliwanag. Ay walang kwenta. Ngunit mahal kita. Gu Jingchen. Ito na ang huli kong pagtulong sa'yo. Dito na tayo titigil. 1 milyon.
Dito na tayo titigil. 1,000,000. Buntis si Ginang, so. Gio, hindi ka pwedeng uminom. Hindi ako iinom, dahil gusto mo akong makita na umiinom. Ihahatid ko na lang ba ang iyong libing? Gio, ako, ano ako? Nasa ganitong oras na tayo, anong paliwanag pa? Kung wala nang magagawa, ako na ang iinom. Huwag hayaang, maiinit si Ginoong Song. Walang anuman, maaari ko siyang hintayin muli. Gu Jingchen. Tapos na tayo. Wala ka nang, kailangang sabihin pa, ayaw ko rin makinig. Anong meron kay Gu Xiao na babae, na kaya mong gawin ito? Talaga bang may halaga siya? Sinasabi ko na, matutulungan kita. Gu Jingchen. Ang sama mo. Kailan? Pwede bang maging, parang isang, tunay na lalaki? Mabilis na parang isang payaso. Umalis ka sa lugar, Gio. Hindi mo pwedeng inumin ang alak na ito. Alam mo ba na ikaw ay... Wala akong kinalaman sa'yo. Pakawalan mo ako, Gio. Handa akong gamitin ang lahat para sa aking kapatawaran, kasama na ang aking buhay. Sino ang humihingi ng iyong buhay? Ano ang natanggap mong balita kanina? Ilagay mo ang telepono. Mahal na ikalawang Ginoo. Ito ay pribadong bagay ni Ginoong Gu. Gusto mo bang makita ng mga magulang mo? Bukas ang balita tungkol sa'yo, na nalulumbay sa ilog. Hindi ko kailanman maaaring ipagkanulo si Ginoong Gu. Hindi ko na talaga kaya ang ganitong babae. Hindi siya komportable sa kanyang katawan. Pinipilit. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pinipilit. Ako na ang iinom. Ikalawang Ginoo. Anong ginagawa mo? Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo kapag gumagawa ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Gu Xiao. Ito ang aking bagay. Hindi mo kailangan tumulong. Sige. Kaya bukas, ihahanda ko ang iyong libing. Gu Jingchen, nababaliw ka. Kailangan mo ba akong pakiusapan na kunin ang katawan? Habang andyan ka, hindi ako mamamatay. Dukang. Taon 75. Matamis na uri. May kaunti pa sa loob. Nuzhao Lao Jiao. Ang taon ay mula 00. Hindi ka ba allergic sa alkohol? At saka, may halo pang alak dito. Paano mo pa malalaman ang taon? Paano mangyayari yun? Hayaan nating batiin ang Gu Group sa kanilang tagumpay. Gu Jingchen, wala ka talagang nangyari. Ginoong Gu, paano mo nagawa yan? Xiao Baiwan, may nangyari ba sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Paano kita masasalba? Wala akong problema. Dahil ikaw ang aking gamot. Sa pakikipag-ugnayan lang niya, naging epektibo ang ganito. Muling naghalo ang 83 taong gulang na Mautay sa Wu Lianhe. Ipagdiwang natin, matagumpay na na-promote ang Dushi Group. Si General Song ay nagpasensya. Walang paligoy-ligoy, simulan na natin ang susunod na round. Dalawang Sunlier ang nakarating sa round na ito. Ngayon ay may 8 uri ng halo-halong alak. Sino kaya ang makakaabot sa huli? Abangan natin. 8 uri ng halo-halong alak. Sobrang limit na ito, di ba? Walang anuman. May gamot ako.
Nandyan ang Jian Nanchon at Fen Jiu. Ang natitirang dalawang uri ay Jiu Gui Jiu at Shifeng Jiu. Ginoong Gu. 8 uri ng alak, nasa hangganan na. Sumuko ka na. Sa round na ito, ikaw ay nag-alinlangan ng matagal, may 9 pang iba. 10 o kahit 11 pang uri. Hindi mo kaya. Jiu Jiu. Ano sa tingin mo? Sino ang nakakaalam sa'yo? Bitawan mo. Ang kakayahan ng dalawang Samlayer ay napakalakas. Susunod, kayo ay matitikman ang alak na personal na ginawa ni Ginoong Chin. Kayong lahat ay mga kabataan na may potensyal. Simulan na natin. Magandang alak. Ginoong Chin, sariling ginawa na magandang alak. 80 taong gulang na Chin na alak. Haluin ang dukang. Ngunit hindi ko matukoy ang taon. Ito ay isang bonus na tanong, di ba? Napakadali. Pareho lang. 80 taong gulang na Chin na alak, walang halo na ibang alak. Kaya lang, hindi nalinis ang baso. May kaunting lasa ng dukang sa loob. Ginoong Chin, maaari bang magtanong tungkol sa dalawang baso ng alak? Pareho ba sila? Tama. Ginoong Gu, natalo ka. May halo itong dukang. Normal lang na hindi mo ito matikman. Sa kabila ng lahat ng ito na nangyari, ang dila mo siguradong namamanhid na. Tiyak na ang baso na ito ay hindi nahugasan. Kaya, may amoy ng dukang sa loob. Napakadilaw. Ginoong Gu, nagtatanong ka ba kay Ginoong Chin? Sa ganitong kalaking lugar, ang mga makakapasok ay mga sinanay ng mabuti. Paano naman hindi sila maghuhugas ng tasa? Walang mali sa sinabi niya. Hindi talaga nalinis ang baso. Magaling si Ko. Hindi niya ibinigay kay Ko na matanda. Nakakahiya ang lasing na iyon. Sobra ang papuri ni Lolo Chin. Alam ang alak. Magaling, batang may potensyal. Dito nagtatapos ang pagtitipon. Ginoong Chin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya kung tikman ang 10 uri. Pagbati sa grupo Gu, taga-subok ng alak. Ginoo Gu, maaari ko bang malaman kung ano ang plano ninyo para sa alak na ihahain sa pambansang salo-salo? Huwag nang maghinala, siguradong mula ito sa Gu Group, pirma ng Gu na alak. Maaaring gawa ito ng matandang Gu, na siya mismo ang nagbuhos ng Blue Sky na alak. Balak kong itakdang supplier ay ang Suju. Hindi dapat kalimutan ng alak. Ano? Pagsaluhan natin ang pagbati. Ano? Hindi dapat kalimutan ng alak. Gu Jingchen, nabaliw ka na. Alak. You want my destiny. Talagang hindi madali ah. Sa wakas, si Ginoong Gu ay nakapasok na sa hakbang na ito, kahit na natalo. Pero maganda naman. Ikalawang ginoo, si Gu Jingchen. Nabaliw na siya. Ginamit niya pa ang napakahalagang pagkakataon para pumili ng isang alak na hindi pa namin naririnig na brand bilang inumin sa pambansang salo-salo at nag-propose pa. So Jiu, pakakasalan mo ba ako? Maaari kitang bigyan ng lahat ng gusto mo. Suportado kita ng walang kondisyon. Hindi ba't lahat kayo sa pamilya Gu ay ganito kabaliw? Si Gu Xiao lang ang ganito kabaliw. Gu Xiao, anong pinaggagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Anong pakialam mo sa proposal ko? Buntis si Jiu sa anak ko. Sasabihin mo bang wala akong pakialam? E ano ngayon? Ang batang ito ay may apelyido ring Gu. Nagpakasal kayo. May lisensya na kayo. Wala, di ba? Kaya hindi ka pwedeng magpaliban. Naikasal ako kay Jiu. Ikaw. Sige nga. Talagang nakakabaliw itong Gu Xiao. Tinitingnan kita buong araw. Parang wala ka sa sarili. May nangbuli ba sa'yo? Mayroon akong isang kaibigan. Sige. Mayroon kang isang kaibigan. Tapos, siya.
ay niligawan. Tapos natakot siya. Tumakbo siya sa harap ng lahat, magulo ang isip niya ngayon, hindi niya alam ang gagawin. Kaya, ang kaibigan mo ba, ay gusto ang lalaking iyon? Gusto ba niya? Hindi ba siya kaibigan mo? Ano ang iniisip mo? Ako. Wala akong iniisip. Basta isang kaibigan ko. So, gusto mo siya? 不喜欢他。 阿珍爱上了阿强。 Hindi ako. Yung kaibigan ko. Sige, sige, sige. Hindi ikaw. 在一个有星星的夜晚。 Nakakainis na. Hindi ko dapat sinabi sa iyo. Congratulations, Ginang. So, ikaw ay buntis. Sa panahon ng pagbubuntis, mag-ingat sa pagkain. Huwag nang huwag uminom ng alak. Saan ka pupunta? Lalabas para bumili ng non-alcoholic beer. May ganun ba? Dumating na agad ang alak. Ikaw, anong ginagawa mo? Ilipat mo na lahat ng bagay. Giyu, may utang ka ba sa tao? Sagot ka. Giyu, tang. Anong balak mo? Anong gagawin? Ako. Sobrang sira ng lugar na tinitirhan mo. Pinalitan ko na lahat ng bagay. At may amoy pa ng ibang tao. Ayaw ko niyan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi. Anong nangyayari? Kung maglilipat ka ng muebles, maglipat ka na lang. Itinatapon mo ako. Anong ibig mong sabihin? Ito ang bahay ko. Hindi na ito magiging iyo. Diyaw. Pasensya na. Sanay na ako. Ito iyon. Anong ginagawa mo? Bigyan mo ako ng pera. Gawin mo itong manipis ng kaunti. Itim na card. Mula ngayon, ang bahay na ito ay kanya na. May reklamo ka ba? Wala. Walang problema. Alak-alak, anong nangyayari sa taong ito? Huwag mo siyang pansinin. Ganyan lang siya. Nagmumura-mura. Anong sinasabi niya? Iniinsulto niya ako. Wala eh. Hindi ko magawa. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mo akong murahin, sige, murahin mo ako ng malakas. Hindi ko pa nakikita kung paano ka mangmura. Kaya ako, maaari ba akong magtanong ng isang tanong? Huwag kang magalit ha. Hindi ako magagalit. Ikaw, may sakit ka ba? Kilala ba tayo? Hindi tayo kilala, kaya kailangan tayong magkausap ng mas madalas. Pwede na tayong magpakasal sa hinaharap. Sabi ko sa'yo, may sakit ka. Hindi ba? Isang beses lang tayo nagkita. Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin? Sabihin mo sa akin, pwede ba akong magbago? Gusto kita. Maliban sa paghinga ko. Mas gusto kita kaysa sa kaya kong uminom. Ikaw, mas mabuti pa, kung patayin mo na lang ako. Kuya, sino ba naman ang magmamahal dahil lang sa kakayahan uminom ng isang tao? Anong kinalaman mo dito? Kailangan mo lang ma-inlove sa akin ng panandalian. Tanga ka ba? Ibigay mo, ibigay mo. Gago kang si Gu Jingchen. Ito ba ang ibinigay mo sa akin? Ang galing ng tala ni Kuya A. Sige. Isang kaibigan. Gusto niya ang isang babae. Tapos nagdeklara siya sa babae ng kanyang nararamdaman. At ano ngayon? Tumakbo yung babae. Ginoong Gu, tinanggihan ka ni Ginang. So, sabi ko na nga ba, kaibigan ko siya. Sige, tinanggihan din ang kaibigan mo. Nasaan si Giyu? Nasaan siya ngayon? Paano ko? Hindi ko alam. Anong nangyari? Binibiniso. Hindi siya dumating. Ayos lang. Tatawagan ko siya. Hello. Gu Xiao. Sa wakas ay, narito ka na. Tama ba? Paano? Aking kuya. Nagulat ka ba? Sabi mo. Magkano ang ransom mo?
Bu Jingchen, inainsulto mo ba ako? Bu Jingchen, ninanais mo bang insultuhan ako? Ibigay mo sa akin. Hoy, Bu Jingchen. Jiu, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, kahit gaano karaming ransom ang kailangan niya. Dadalhin kita ng tulong ngayon. Huwag mo muna siyang galitin. Ako ang mag-iisip ng paraan. Hindi ako ang nagalit sa kanya. 好像不是我。 Ikaw. Hindi ako kanidnap. Naiintindihan ko. Ang taong kanidnap, hindi mo masabi na ikaw ay dinukot. Sunod. Kailangan mo lang sabihin kung oo o hindi. Ako na ang bahala sa iba pa. Anong klaseng kalokohan to? Hindi ako dinukot. Dala ni Gu Xiao ang ilang tao. Bu Jingchen. Talagang humihingi ako ng tulong. Walang ganun. Maaari mo bang ulitin? Sabi ko, walang ganun. Oo. Oo, ang homophone ay 4. Dinala ni Gu Xiao ang 3 tao. Dinukot kanila, di ba? 1, 2, 3. Kasama si Gu Xiao. Mukhang 4 nga sila. Hindi naman kita dinukot. Saan ka ngayon? Sa sundo kita. Walang kidnapping. At saka, nag-leave ako ngayon. Kahit na ikaw ang boss ko, wala kang karapatang guluhin ako, boss. Bakit hindi niya ako tinatawag na Jigo? O kaya ay diretsong pangalan ko? Gabay. Komunidad ng Isla ng Bulaklak, dinala ka ni Gu Xiao sa bahay ng iyong matalik na kaibigan. Pupunta ako ngayon para iligtas ka. Tigil. Ayaw kong makipag-usap sa'yo. Tumahimik ka, bawal magsalita. Huwag mo rin akong istorbohin. Sobrang inis na ako sa inyo ng kapatid mo. Nakakatakot talaga ang galit na babae. Ginoong Gu, ito ba yung binili mo noong mga nakaraang araw na golf club? Yung walang hiya. Tara, pumasok tayo at tingnan anong kalokohan ang ginagawa niya. Jiu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi ko na, hindi ako nakidnap. Bu Jingchen, ikaw ngayon. Hindi ka ba pwedeng umalis? Umalis ako. Mukhang ikaw ang dapat umalis, di ba? Anong nangyayari dito? Nasaan ang mga gamit ko sa kwarto? Kanino naman ang mga bagay na ito? Ang baba ng kalidad nito. Palayain ninyo ang mga hindi dapat nandito. Opo. Ginoong Gu. Ginoong Gu, tulungan niyo po ako. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Sabi mo nga. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ba malinaw iyon? Gusto kong manirahan dito, kasama si Jiu. Ikaw ang maninirahan dito. Saan naman ako titira? Huwag kang mag-alala. Paano kita makakalimutan? Aking mabuting kuya, bumili ako para sa'yo. Malapit na tayo sa malaking pugad ng aso. Isang hiwalay na malaking bilya. Sobrang bagay ito sa'yo. Ang aura mo, Ginoong Gu. Bu Xiao. Sobra ka na. Gusto mong kunin si Jiu. Nangangbanta ka ba sa akin? Huwag kang masyadong maging malapit. Jiu. Sa hinaharap, ikaw ang kapatid na babae ng kapatid ko. Ano bang sinasabi mo? Sayang. Yung taong gusto ni Jiu ay ako. Nahihiya lang siya. Tama na. Kayong dalawang magkapatid, huwag niyo na akong istorbohin. Okay, gusto ko lang ng katahimikan. Jiu. Walang problema kung ayaw mong pumasok sa trabaho. Kapag handa ka nang pumasok, sabihin mo lang sa akin. Anong ginagawa mo dito?